Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Steve Buti sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter. Mga kapatid, ang i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang kaibigan natin na isang protestante at siya ay nangangaral na si Santa Maria raw, bukod kay Kristo, ay nagkaroon ng maraming anak. At ang mga anak niya ay si Santiago, Jose, Simon, at saka si Judas, mga kapatid. Ginamit niya ang San Mateo 13:55. So, panoorin muna natin ang kanyang video. Pagkatapos, mga kapatid, magbigay tayo ng komentary. Virgin ba si Mary? Yes, nung pinanganak niya si Jesus. That is by the Holy Spirit. Meaning, walang pagtatalik na naganap sa kanilang dalawa ni Joseph. That symbolizes purity dahil ang dinadala niya ay ang magliligtas sa mundo. But after that, Mary received more blessings from God. Nagkaroon pa siya ng mga anak sa asawa niya, which is, ang kultura ng mga panahong yon, pride ng isang Jewish woman na meron silang mga anak. Ilan sa mga ito ay sina James, Joseph, Simon, and Judas. Hindi yung taksila. Mary is one of my favorite characters sa Bible dahil sa pagsunod niya sa Diyos. And siya mismo nag-submit din siya kay Jesus. So far in the Bible, ito lang yung mga details about kay Mary. Yan po, mga kapatid, narinig natin ang sinabi ng ating kaibigan na isang protestante, na ang sabi niya, si Santa Maria daw birhen. Pero nung naipanganak niya si Jesus, nagkaroon na siya ng maraming anak. At ginamit niya, mga kapatid, ang San Mateo 13, versikulo 55. So, mga kapatid, basahin natin ang nakasulat sa Biblia. Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid. So, mga kapatid, maliwanag na ayon sa unawa ng isang protestante, na sabi niya, si Jesus ay may mga kapatid. At si Santa Maria nagkaroon ng maraming mga anak. Mga kapatid, mayroong 4 na bagay na i-share ko sa inyo para i-refute natin ang sinasabi niya. Una, granting without admitting na tama ang kanyang sinasabi. Unang punto, ha. Alam niyo, mga kapatid, hindi lang 4 ang kapatid ni Jesus. Kung i-abante natin sa 56, may mga babae pa na binabanggit dito na kanyang mga kapatid. At ang kanyang mga kapatid na babae. Kung ipalagay natin, mga kapatid, na yung mga kapatid, ang mga more than one, bigyan natin ng minimum na 2 babae plus 4 na lalaki, ilan na? 6. Ikapito si Jesus. Kaya maliwanag, mga kapatid, na si Santa Maria lumalabas na mahilig sa sex. Si Santa Maria, pinili ng Diyos upang maging ina ng anak ng Diyos, nagkaroon ng maraming mga anak. Tapos, bukod pa dyan, yung mga kapatid, ang binigay ko lang 2. What if kung ang mga kapatid na babae ay 4 sila? Plus 4 na lalaki, 8 na. Plus Jesus, 9 na. What if kung 5 babae, 4 na lalaki, tapos 1 si Jesus, 10 ang anak ni Santa Maria, mga kapatid? Just imagine. Ito ang resulta, mga kapatid, sa mga protestante na nangangaral na binabasa ang Biblia pero hindi inuunawa ang nakasulat sa Biblia. Yan ang unang punto. Pangalawang punto, kung sabihin natin na si Santa Maria Birhen, tapos nung naipanganak niya si Jesus, nagkaroon na siya ng maraming anak, hindi lumalabas, mga kapatid, na si Santa Maria walang pinagkaiba sa ibang mga babae. Kasi ang lahat ng mga babae, mga kapatid, technically, sa umpisa, mga birhen yan. Nung nag-asawa at nagkaanak, hindi na sila birhen. So, lumalabas, mga kapatid, na walang pinagkaiba si Santa Maria. Kung si Santa Maria ay walang pinagkaiba sa ibang mga babae, sino ang nasa hula? Isaiah 7:14, mga kapatid, basahin natin. Isaiah 7:14. Ito ang ating mababasa. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. See? Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tanda. Ang tanda, mga kapatid, forever ito. Ang tanda ng Panginoon, hindi ito may hangganan. Ang tanda ng ating Panginoon ay magpakailanman. Okay, ano ang tanda? Isang birhin ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki.
at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ano raw? Isang birhen. Maglilihi at manganganak. Sino ang maglilihi? Birhen. Sino ang manganganak? Birhen. Ilan ang kanyang anak? Isang anak na lalaki. Ano ang kasi marami mga babae na nanganak na ang kanilang anak lalaki. Ano ang tanda ng lalaking ito? Emmanuel. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. So, maliwanag mga kapatid, sino ito? Isang birhen, maglilihi, at manganganak. Tapos ang kanyang anak na lalaki ay tatawaging Emmanuel. Kung si Santa Maria ito mga kapatid, kailangan isang anak lang ang meron siya. Kasi pag sinasabi natin na si Santa Maria maraming mga anak, hindi siya ito. Paano mo mapatunayan na itong Isaiah 14 na isang birhen maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki kung si Santa Maria pala maraming mga anak? Mga kapatid. Di ba klaro? Kaya makikita natin mga kapatid na sa hula, lalabag kung si Santa Maria magkaroon ng maraming anak. Ngayon, ang pangatlong punto mga kapatid, ang pangatlong punto, yung sinasabi, kung ang sinasabi ng mga kapatid ni Jesus ay wala tayong mababasa na mayroon silang ibang mga magulang na hindi si Santa Maria, posibleng tama. Posibleng tama mga kapatid, yung kaibigan nating Protestante. Pero patunayan natin na yung mga sinasabing mga kapatid ni Jesus, patunayan natin na meron silang ibang mga magulang na hindi si Santa Maria. Una, sa San Mateo 10:2-3, may dalawang Santiago na binabanggit dito. Sa versikulo 2, Santiago na anak ni Zebedeo. Ulitin ko, Santiago na anak ni Zebedeo. Pangalawa, Santiago na anak ni Alfeo. Pangalawa, Santiago na anak ni Alfeo. Okay? Ngayon, kung puntahan natin ang San Marcos 15:40 mga kapatid, ito ang ating mababasa. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo. San Marcos 15:40. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy na naroroon, kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose at ni Salome. Take note mga kapatid, si Maria na ina ni Santiago, Jose at Salome. Itong dalawang babae ay nasa malayo sa krus. Si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago, Jose at Salome. Ngayon mga kapatid, itong dalawang babae, nung lumapit na sa krus, naging tatlo na sila. Kasi sa krus mga kapatid, sa paanan ng krus, naroon si Santa Maria na ina ni Jesus. Ito ang mababasa natin sa San Juan 19:25 mga kapatid. San Juan 19:25. Ito ang ating mababasa. Ang mga bagay ng ito ay ginawa ng mga kawal. Datapwat nangakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Mga kapatid, dito natin ma-reconcile ang buong pangyayari. Ulitin ko, sa paanan ng krus naroon si Mother Mary, ina ni Jesus. Pangalawa si Maria na kapatid ni Santa Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Take note, itong Maria na kapatid ni Santa Maria na asawa ni Cleopas, ito ang ina ni Santiago, Jose at Salome. Ngayon mga kapatid, kung balikan natin ang San Mateo 10 versikulo 3 na si Santiago, anak ni Alfeo. Santiago, anak ni Alfeo. Si Alfeo at Cleopas mga kapatid ay iisang tao lang. Cleopas at saka si Alfeo are the same person. Iisang tao lang. Ngayon, si Maria, asawa ni Cleopas,
or Alfeo na ina ni Santiago, Jose at saka Salome. Ngayon, kung itong si Maria na asawa ni Cleophas, kapatid ni Santa Maria, therefore mga kapatid, si Santiago at si Jose, hindi natin isama si Salome. Kasi hindi man si Salome, hindi man siya kasama na binabanggit sa kapatid ni Jesus. Itong si Judas at saka si Santiago at saka si Jose, na anak ni Maria na asawa ni Cleophas, kapatid ni Santa Maria, ibig sabihin mga kapatid, si Jesus at si Santiago at saka si Jose, si Santiago at Jose, then si Jesus ay first degree cousin. Kasi nga, yung ina nila ay magkapatid. O, kita nyo mga kapatid? Ha? Na-reconcile natin. Medyo magulo ba? Ha? Medyo magulo ba mga kapatid? Ulitin nyo lang yung video kung medyo magulo. Ha? Si Santiago Jose, anak ni Maria, na asawa ni Cleophas or Alfeo. Then si Maria, na asawa ni Cleophas or Alfeo, kapatid ni Santa Maria. So therefore, yung sinasabi na sa San Mateo 13:55 na si Santiago Jose, na sinasabing kapatid ni Jesus mga kapatid, ay first degree cousin ng ating Panginoon. Ngayon sa San Lucas 6:15-16, San Lucas 6:15-16, si Simon mga kapatid ay isa sa kanyang mga apostol. Basahin natin. Si Santiago, anak ni Alfeo, at si Simon na tinatawag na masikap, isa sa kanyang mga apostol. Tapos, at si Judas na anak ni Santiago. Hindi yung Iscariote, kundi si Judas na anak ni Santiago. So, maliwanag mga kapatid na si Judas, anak ni Santiago. Si Simon, isa sa kanyang mga apostol. Then si Santiago at Jose, ang kanilang ina ay si Maria na asawa ni Cleophas, hindi si Santa Maria. So makikita natin mga kapatid na ito sila mga kamag-anak lang. Mga kamag-anak. So dito natin makikita ang kapalpakan ng mga Protestante sa larangan ng pagbabasa ng Biblia. Ngayon mga kapatid, puntahan natin ang pang-apat na punto, yung salitang kapatid. Pag sinabi bang kapatid sa Biblia, matik na kapatid sa laman? Hindi mga kapatid. Nasa Genesis, basahin natin ang Biblia mga kapatid, Genesis 14:16. At iniuwi niya ang lahat ng pag-ari, at inuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid. Dito mga kapatid sa Genesis 14:16, si Lot tinawag na kapatid ni Abraham. Pero kung basahin natin ang 12, at dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abraham na nananahan sa Sodoma. Ano raw si Lot? Anak na kapatid ni Abraham. Ibig sabihin mga kapatid, si Lot ay anak pala sa kapatid ni Abraham. Ibig sabihin, pamangkin siya ni Abraham. Pero sa verse 16, tinawag niya itong kapatid. Dito natin makikita mga kapatid na kailangan pala ang Biblia basahin at unawain. Ngayon sa 2 Samuel, mga kapatid, 19:12, ito ang ating mababasa. 2 Samuel 19:12. 11:12. At nagsugo ang haring si David kay Sadok at kay Abiathar na mga saserdote, na sinasabi, magsipagsalita kayo sa mga matatanda sa Juda, na magsipagsabi, bakit kayo ang huli sa pagbabalik sa hari sa kanyang bahay? Dangang ang pananalita ng buong Israel ay dumating sa hari upang ibalik siya sa kanyang bahay. Take note ang pagkasabi ni David, naka-address ito sa mga matatanda sa Juda. Ano ang kanyang sinabi? Kayo'y aking mga kapatid. Kayo'y aking buto at aking laman. Bakit nga kayo ang huli sa pagbabalik sa hari? Mga kapatid,
yung mga matatanda sa Juda na kanyang mga, let's say, kababayan, tinawag ni David, mga kapatid, ni Haring David, tinawag na, kayo'y aking mga kapatid, kayo'y aking buto at aking laman. So dito natin makikita, mga kapatid, na yung salitang kapatid, hindi sa lahat ng panahon, kapatid sa laman. So mga kapatid, klaro, simple lang yung sagot natin sa kanyang mga atake. Ang importante, mga kapatid, malaman natin ang katotohanan. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Brad Steve Bote, sa Catholic Faith Defender, Cebu Chapter. To God all the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.